Kayo na po magbigay muna sa amin ng update. Okay, bali kahapon po nagkaroon po tayo ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Nung ilang minuto matapos ng 3:00 ng umaga. At ito pong pagsabog ay tumagal po ng halos 4 na minuto at lumikha po ng 4 na kilometrong taas na eruption column. Ito po ang nagsaboy ng abo sa bandang kanlurang bahagi po ng bulkan. At nagkaroon din po tayo ng maliit na tinatawag nating pyroclastic density current. Ito po yung pyroclastic flow na alam na natin nangyari na po sa mga iba nating bulkan. Ito po ay mapanganib at bumaba po ito sa timog na bahagi ng bulkan. So kahapon po ay nagtaas po tayo ng alert level mula sa alert level 2 hanggang alert level 3 na nangangahulugan po na mayroon na po tayong magmatic unrest. Ito po yung pagbubugnod ng bulkan ay kinauwian na po ng paglabas ng magma dahil nakita naman po natin sa ating mga camera na meron pong medyo maitim po ang ating eruption column at ito po ay nangangahulugan na meron na pong malamang na sinasabog na magma at maaari pa pong mauwi sa iba pang malakas sa pagputok ang aktibidad ng Kanlaon. Pag alert level 3 po sa kahit anong bulkan ng Pilipinas na ating pong minomonitor, nagsasagawa na po ng evacuation. Ito na po yung ating nire-recommenda. Evacuation po ng pinakamapanganib na bahagi ng bulkan. Dahil para po pangalagaan po natin ng ating mga mamamayan. Kahapon din po, nung pagputok po ng bulkan, ay meron din pong itong nadikha na shockwave, na narinig po at naramdaman ng mga tao na nakapaligid sa loob po ng 30-kilometer radius mula po sa bulkan. Maaring mas malayo pa, pero hanggang kaganinang umaga po, ay ang nakita po nating datos mula sa social media ay hanggang Bacolod po, Hanggang Bacolod. Na siyang kapitolyo ng Negros Occidental, ay narinig at naramdaman ang shockwave. Oo. So, ayan na. So, i-reiterate lang natin na ang babala nyo dyan sa PhilVox of further volcanic eruptions at nga itong tinatawag na magmatic eruption nag-umpisa na. So, ang natin, can we actually predict kailan mangyayari yung at yung mga susunod pa na mga eruptions, yung explosive eruptions kung gaano po ito kalakas, Ma'am Antonia? Bali, ang pwede po natin gawin ay mag-forecast batay po sa ating mga parametro. Ang Kanlaon po ay mula pa po nung 2020 tayo nagtaas ng alert level. Mula po nung 2022, ito po ay patuloy, araw-araw po itong nagkakaroon ng medyo mataas po na bilang ng volcano-tectonic earthquakes. Ito po yung mga lindol na nalilikha pa ng pagbitak ng bato. Kung titignan po natin mula po nung panahon na yun, ay libo na po ang mga volcano-tectonic earthquakes na bumasag po sa loob ng bulkan. So medyo handa na po ito talagang pumutok. Ang nakikita po natin ngayon, kahit po wala pong seismic parameters, pumuputok na po ito, dahil sa nakahanda na po, ang bulkan. Binasag niya na po ng 2 taon na ang haba ang loob po ng bulkan. Kaya baka po pagdating ng seismic parameters ay hindi po tayo masyado makakita ng parameter ng babala na puputok ito. Ngunit ang nakita po natin kahapon naglabas na po tayo ng report or update ng eruption kaninang madaling araw. Ang nakita po natin ay meron pong senyales na kakaiba. Halimbawa po kahapon ay bumaba po ang tala ng sulfur dioxide na nukat. Usually po medyo mataas 7,000, 5,000. Kahapon po ay 1,669 tons per day lamang ang nasukat natin. At medyo humina din po yung labas ng plume mula po sa bunganga ng bulkan. So, para pong nabarahan ang ating
ang atin pong pagkaintindi. Oo. At meron din po tayo nakita ng medyo namaga po yung mas mataas na bahagi ng bulkan kahit po wala pong nangyayari dun sa lower or slopes. Pati po ito sa ground deformation monitors natin ay namagalang po yung bandang taas. No? So ito po ay iindika na mayroon pong shallow pressurization dito sa edifice po ng bulkan. At ito po ay maaring sinyales ng napipintong pagsabog. No? So, sa ngayon po, tinitingnan po natin yung ganitong mga parameters. No? Bago po, para po tayo ay mabigyan ng idea ngayon kung puputok po ang bulkan. Dahil pakahanda na po yan eh. Hinog na. 2 taon na po Bumubuelo yan na. nagbabasag ng Oo. bato. Ang magma, no? Opo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.